Hindi na rin. Opo. Pero last time, Good morning, Pumayag good morning, kayo, good morning! Hoy, it's a Friday time! pumayag ka. Araw na ngayon, naman, hindi oy, na. weekend Why? again, another weekend, Po, ha? ang abiso sa akin. Eka nga, Yan, talaga. yung ating mga kababayan Ng abogado, ng na, bigay ng eka nga, lumalabas ng Metro Manila, ng, yun. Lumalabas ng Metro Manila para eka nga, Pero, pumunta sa mga destinasyon na gusto nilang puntahan. Especially, alam mo, karamihan, Kung malaman Sir Chot, namin na nagpupunta na dyan, nagsisinungaling ka, abay mga patungong Pangasinan. Di ba? Hindi. Oh, pero bago yan, ay nais ko muna pong Malaman namin batiin yung nagsinungaling presidente, no? Na walang iba kundi si Tita Mel Elizalde, Incriminate si Kuya ka. Hill, at syempre ang aming Kaya, CEO alam mong na walang maganda. iba kundi si Attorney Wilfred Incriminate ka ba? Elizalde. Nalaman Ha, na syempre, ang makakasama ko ngayon Ano na yung nasa lawyer? Ano yung lawyer mo? technical room Ano yung mo? ay walang iba yung aming Kung pong malaman assistant namin, from President, oh, lie detector Kuya na nagsinungaling ka. Chot Velasquez. Thank you, thank you, thank you. At syempre, Incriminate good morning sa Hindi Luzon, ka Visayas at nagsabi Mindanao. From Pwede ka Region hindi 1 to sumagot. Region 12, habang ka iniintay hindi- po natin Pag- ang pag- sulyap pag- ng bayan ma-incriminate na ka. walang iba kundi si Ano yung Dens pag- Tunel na late na naman. Hindi ikaw magsalita. Sabihan mo siya Ha? magsalita. Hindi ka Oh, magsalita. pero bago yan, abay ay 90 minutes nais ko ba? rin pong batiin ang Metro Manila na ngayon ay makulimlim, Sir Chot. Makulimlim, ha? Sapagkat papunta ako rito, hindi ko nakikita si Haring Araw. Magandang umaga diyan sa Metro Manila at ganun din naman po sa lugar ng Pasay City. Ha? Sa pamumuno po ng kanilang mayor na walang iba, the action woman, na walang iba kundi si Mayor Imelda Emi Calixto Rubiano. Ang action woman na mayor dyan po sa lugar ng Pasay City. At syempre, binabati ko rin po ang staff ng PIO, Public Information Office, sa pamumuno po ni Marcos Tadeus, at ganun din naman ay ang protocol ni Mayor Emi Calixto Rubiano at ang kanyang kapatid na si Congressman Calixto. Ha? Ayun. Ha? Syempre, si Congressman Tony Calixto ay binabati rin natin. Pati ang kanilang protocol na pamumuna po ni Sir Adrian Martinez ng Pasay City. Ano? But anyway, May incriminate ay sa ka akin pong pagpapatuloy, abay babatiin ko rin po yung mga ka trabahador. Ha? Oh, you Yung refuse. mga trabahador ng RBN. Ayun, Ito naman, RBN Construction. Kung malaman na Ha? naglalay ka, Nako, bakit problema nyo. refuse? Ito masakit dito. RBN Construction. Ha? Diyan po na eka nga. Kasi po, Mamaya ibibigay ko sa inyo yung lie detector isipin mo isang matanda, no? Isang matandang nagtatrabaho, abay 10 linggo nang hindi sumasahod. Abay ang ang problema nito Ayaw mo kaya? Ha? paano na lamang? Ayaw mo Ha? kaya? Paano na lamang ang pamilya na umaasa sa mga taong ito? So? Ha? At kung hindi rin po ako nagkakamali, yung Baka palang may meaning tinatago ng ka talaga RBN, sa'yo. Sir Chot, Ayaw niyo yung, Ryan ayaw niyo Bina Nadine. Ha? Kung di ako nagkakamali, Yung isa pa. ito po ba, ito yata yung magkakapatid, no? Magkakapatid Ka? na eka nga, nako, na ito rin. yung mga bugok. Ha? Pero last time, Bakit sabi kamo? na Aba, magpa-detector test ka. isipin din lang ninyo, 10 Nag-uong linggo ka last time, na di ba? hindi sumasahod ang tao. O ngayon, Ha? ayaw mo na rin. Nandiyan dyan Ayaw ang advice ng foreman, abogado. nandiyan dyan ang laborer, nandiyan dyan ang steelman, nandiyan dyan ang mason, nandiyan Anyway. dyan ang Ayaw mo. tinatawag nating mga karpintero. Ha? Yang mga magagaling na eka nga kayo, alam mo mas tiwala ako Kung talagang totoo, alam nyo, mga Ha? abogado ni Mayor, Mas tiwala ako Kayo, mga doon sa abogado mga ni may Mayor, ha? kakakayahan kesa doon sa Talagang, magagaling sa drawing. deep inside your heart, alam Kasi nyo na itong mga eksperyensadong mga taong ito, inosente. kung hindi mo aalagaan Yung grupo ni Mayor, ang mga taong ito, ano inosente mangyayari? sila. Kung building ang pinatatayo Alam mo, mo, ano Mas maganda mangyayari? on your part. Ha? Kung, Ayun, magandang umaga kung kay Kuya pala Hill. detector sila. Ah, Kasi nandirito na. nag-volunteer man sila. Kung talagang alam Ha? niyo na walang kinalaman. At ano nga ba, ano mangyayari? doon sa Di ba? Ambos, Wait. Kung ang mga taong ito, Wala. pinababayaan mo, Lahat natin especially pero sa kung walang sahod, kinalaman, ano mangyayari?
That's the nakatimbuang yung procedure trabaho, that, nakatimbuang will ang develop. building mo, di ba? Is developing At right ito now pa ang masakit. because of your Napag-alaman papagubagong, po ng position. inyong lingkod na ito Nung palang una, wala RBN pang na advice to, ng abogado, ha? okay. Yung kanilang mga Tapos trabador, walang yun, insurance, advice na ng abogado, walang ayaw SSS, na. at walang Magiging public walang protection. SSS at walang Tinatawag PhilHealth, kayo. Sir Chot. Alam mo, kung Walang wala ka pag-ibig, walang insurance. Paano By all kung means, ano mangyayari yan? malinis ang building prosedur yung ko. ginagawa. wala kaming tinatago. Ha? Sige. Paano na lang ang problema? Paano na lang ang problema? Kung minsan isang beses, nahulugan kayo ng tao. Sige. Yes, you have, go ahead. Ha? Mr. Alameda. Hindi lang yan, ha? Meron pa palang nabalita pa sa programa natin na ito palang RBN na to, meron ng dating kasong ginawa noong December 2023. Hindi rin nagpasahod. Ngayon, meron pinadala sa akin video, may pinadala sa akin video na humihingi ng tulong sa isang kay Senador Rapi Tulfo. Ha? Kasi ito hindi na to kumbaga sa ano, senador na to ngayon eh. No? Senador na to ngayon na pwedeng ingyan ng tulong. The web of conspiracy Para sa ating mga kababayan, para sa ating mga kababayan na ginagawa ng kapalpakan ng mga taong ito. Isipin mo 8 linggo, 10 linggo nyong hindi pinasasahod. In the gruesome murder Sige, of our husband. panoorin natin yung video nung isang matanda at nung mga kasamahan niya na hindi pinapasahod ng RBN. I have compiled documents to prove the following. Contrary to the allegations that there was no ombudsman case. Kaya nga maya lamang ipakikita po namin sa inyo. Yung actual na interview ng inyong lingkod doon sa taong hindi pinasasahod ng bugok na RBN na to. Which was endorsed by the Ombudsman to COA, Regional Office. Isipin ninyo pag nung nakikita ko sila, nung nakikita ko sila, ang mukha nila halos hindi na lang maipinta. Submitted by COA Region 2. Hindi ko alam kung ano mga nararamdaman nila. Hindi mo alam kung ano ang mga ano yung mga nasa isip na tumatakbo sa mga isip ng mga taong ito dahil sa ginagawa ng RBN construction na to. Kaya kung nakikinig man o nanonood man ang Department of Labor, mga ma'am, mga sir, sana po mabigyan nyo ng pansin ang mga kababayan nating ito na nagpapakahirap sa init, nagpapakahirap sa hirap ng buhay para lang ganituhin ng isang kontratista na RBN construction. He is his brother-in-law. Also, sige, panoorin natin. And his other security personals who are from Nueva Vizcaya and Ecija admitted that they were chartered by Romel Oseña, his best friend and classmate, to be his security guards. Abordo, upon learning that he is implicated in the murder, suddenly disappeared from his residence. Flight is an evidence of guilt. Or is this a scheme to avoid investigation of Abordo? Per NBI's report, alam nyo kung titignan ninyo, kung titignan po ninyo ang kanilang mga muka, para bang halos nagmamakaawa. Dahil ang iniisip, yung pamilyang iniwan sa probinsya. And later on the ownership of Abordo was directed yung pamilya at mga anak na umaasa. Was allegedly kidnapped. Mga bugok na sistema. Investigation on Romel Oseña. Hindi ba? Po ang mga vital personalities. Kaya kung nakikinig man si Senador Rapi Tulfo, Sir, who is hiding and sana po mabigyan nyo ng pansin ang RBN construction na to, na kung hindi pa ko nagkakamali, merong opisina dyan sa Malate. Is indeed innocent as he claims, I challenge him to execute a waiver before kung pagmamasdan ninyo in order that all his electronic communications. At nung makausap ko to, alam mo ba ang salita sa akin ng tao nung matandang ito? Lugaw na lang ang kinakain. Prior to and after the murder of the Apari 6.
Dahil ang iniisip niya, yung pamilyang umaasa sa kanya. Voluntarily allow himself to undergo a Yung lie pamilya, detector yung test anak in order to confirm na dapat niyang that he is buhayin. very truthful in this investigation. Isipin ninyo, ilagay nyo sa utak ninyo, RBN Construction, 10 linggo nyong hindi pinasasahod, walang benepisyo, walang insurance, walang SSS, walang pag-ibig, walang PhilHealth. Mga bugok kayong mga tao. Allowing the use of his firearm by another person other than himself. I also urge the authorities to look into the discovered cross matches of the bullets found on the shooting victims Di po ba? in Apari and Santa Teresita, Cagayan, and Nueva Ecija. Panoorin ninyo. Victims in Santa Teresita, Cagayan. Nakikita nyo ngayon sa aking Herbert screen. Abinan Pagmasdan is ninyo. alive. And a CCTV Ha? footage of the crime Pagmasdan scene ninyo ang mga was taong ito. spotted. This is a vital evidence that Na will halos lead to the nagpapakahirap resolution sa of this init. investigation. Pakiulit nga. Para lang mabuhay ang pamilya. Sentences mo. Hindi ko masyado nakuha. Pakiulit, ma'am. I also urge the authorities to look Halos into the sinasabi nung discovered matanda, cross matches gusto ko nang of the gumawa ng bullets masama. found on the Dahil shooting meron akong victims in iniwan na Apari, pamilya Santa Teresita, sa Mindanao. Cagayan, and Nueva Ecija. Nakakakinig kayo ng Victim laman. in Santa Teresita, Cagayan, Herbert Ayun, Abinan, dumating na po yung still aking alive. partner. Ha? And a Na si CCTV Sulyap, footage Dens of the Tunnel. crime scene, the assailant was spotted. Ha? This is Meron a ba kayo gusto Was? iparating? Sa totoo lamang. Nakita po siya doon sa CCTV. Okay, thank you. Continue. This is vital evidence that may lead Hindi to ba the natin resolution pwedeng of this mapakinggan yung investigation. sinasabi niya? I would also like to request the PNP to investigate on the involvement of punong barangay Brian Freeman of Centro 6, Apari, Cagayan, where we are currently residing, for the possible case of obstruction of justice. I can vividly recall that I asked the barangay secretary if the CCTV of our barangay is working at that time. And she said yes. And the only one who has access to the system is punong Pagmasdan barangay ninyo. Freeman. And the barangay Kagawad attested and filed a police blotter Diba? that said CCTV Pagmasdan of the po barangay ninyo is yung mga working taong yan. on the time of ambush of Apari 6. Kung meron kayong puso But when the pang PNP natitira't came, hawa, retrieve awa footages, sa mga taong yan. Punong barangay Freeman Ha? said Good the morning, CCTV good morning, of the Chairman. barangay is not already Ha? working. Sige. And Ano gave ka muna at that medyo lead. hina-high blood ako. Bati ka muna. The drivers of the Pari MDRRMO vehicle who allegedly took away the firearms used in the murder of our husbands in the persons of Ayudan and Tapuro would also explain why they drove the said vehicle. I also heard that upon arriving in Manila, Ayudan was ordered to take a passenger bus in going home to Apari. Why would he be ordered to take a passenger bus when he is the driver of the MDRRMO vehicle? Paano namang hindi ka high blood din, There can Chairman? be no justice. Ha? Ano? Nung makita ko yung itsura ng mga taong hindi pinasasahod, Chairman. Halos parang nadudurog ang kalooban ko. Ay, siyempre. Dahil nung salita niya sa akin, 3 linggo na akong naglulugaw. Ang iniisip ko, pamilya ko. Ang iniisip ko, sir, yung iniwan kong pamilya. Yung iniwan kong mga anak na umaasa sa akin na hanggang ngayon na hindi ako sumasahod, 10 linggo na, Chairman. Nako po. Ano ba RBN na yan? Ryan Bina Nadine, RBN. Oh, dole. Ang dami. Ha? Isipin na lang po ninyo. Ha? Yung isa dito, halo-halo na, Chairman eh. Oh. Merong foreman, merong steelman, merong labor, merong karpintero, merong sinasabing mason. Paano mo maitatayo ang isang building kung walang mga kakayahan ng mga taong ito? Siyempre. At ang sahod nila, Chairman, kung di ako nagkakamali, 700 a day. Oh. Ha? Kung sa 700 a day, lingguhan ang ano nila, so lumalagapak na 4,900.
Oo. Tama ba? Oo. 7 days. 1 week lang yun, 1 week. 6 days, 4,200. Eh, linggo. May kasama linggo eh. 4-9. 4-9 sa loob ng sa loob ng 7 araw. Ngayon, kung hindi ka papasok, 4-2. Ha? Eh, 10 linggo. Magkano ngayon yon? 42,000 sa bawat isa. Oh. Isipin ninyo. Ngayon, ito tanong. Para hindi makapagpasweldo, tatanggalin nyo yung trabaho. Tatanggalin nyo yung trabahador. Ngayon, si trabahador, mabibuisit, lalayas ngayon, ligtas na kayo. Yun. Magaling, no? Ha? Katulad na lamang, nung December 23, na binigay sa akin na video na nagtanong lamang yung isang mason, yung isang obrero, yung isang pobre na nagtanong kung bakit hindi nagpapasweldo, aba, nagalit si PM. Hoy! At ang sabi, tatanggalin kita sa trabaho mo. Ba? Bakit ka nagtatanong? Eto pa salita ng bugok na gwardiya. Yun. Ha? Eto, nandun sa video eh. Kasama pa rin yung gwardiya. Oh, pag hindi ka lumabas, kakalad ka rin kita palabas. Ba? Ano ba yan? Oh, eh bugok na gwardiya rin yan eh. Di ba? Ako kalad ka rin mo. Sige, subukan mo. Di ba? Dapat dito, yung mga gwardyang ganyan, ha? Kasi yan, may mga formal training yan eh. Oo. Di ba? May mga personal training yan. Oo. Maging magiliw ka, maging maayos ka. Eh, dinaig mo pa pulis eh. Di ba? Oh. Eh, kung nandiyan dyan ako't nalaman ko, isa lang isasagot ko sa'yo, di kalad ka rin mo, subukan mo. Sige, tingnan natin kung makakalad. Di ba? Subukan mo, kalad ka rin mo, subukan mo. Sige. Oh. Di ba? Yung tao, nagtatanong lang kung kailan siya sasahod. Masama ba yun? Siyempre, natural lang yun. Oh. Dahil pinasasahod. Ngayon, nagalit. Ba? Bakit daw nagtatanong ng sahod? Karapatan ng tao niya Oh. magtanong. Di ba? Natural magtatanong ako. Abay, ilang linggo na akong hindi sumasahod eh. Oo. Di ba? Eh, may pamilya sa akin na umaasa. Oo. Oh. Di ba? Sabi nung aking tart, mabuhay, alerto, balita at sulyap. Oh. Eh, kung di ba naman kayo bugok eh. Saksakan kayo ng mga bugok. Di ba? Alam mo ba yung para sa kaalaman lang po. Sa kaalaman lang po ng mga nanonood sa amin, sa kaalaman lang po ng mga tao na sumusubaybay ng alerto, balita at sulyap. Yung bugok po, yung po yung itlog na hindi napisa. Na ikaw nga sa loob, sira. At kulang. Oh. At pag nabasag, mabaho. Oo, mabawot sigurado eh. Ha? Bugok eh. Oh. Para po sa kaalaman lang. No. Dahil ito pong RBN na to, bugok. Ngayon, dahil doon sa mga tao, pakiulit natin yung video. Ipakita lang natin ulit yung video. Para lang sa mga magigiliw nating mga tagapanood. Para lang makita lang nila yung itsura ng mga matatanda. Ayan. Oh. 'Di ba? Eh kung naririnig ko lang, chairman, kung naririnig mo lang yung sinasabi ng matanda, abay nakakaawa. Oo. Isipin mo nagsasalita na siya na gusto niya nang gumawa ng masama. Wala nung no? Oh. Oh. Pagmasdan na ninyo. Oh. Ano pa yung gusto niyo pang iparating? Oh, maibigay lang. Maibigay lang yung sahod sa amin. Para makapagsimula kami ng panibagong buhay. Sige, pakinggan natin yung sinabi ng mga trabahador. Yan natin yung volume. Lalo na ngayon, walang gatas. Ilang meses. Umiiling-iling pa yung matanda. Umiiling-iling pa. Minsan, Oh.
Dahil sa hirap ng buhay, chairman eh. Oo nga. Kahit sino, ika nga ganyang sitwasyon, nakakapag-isip na hindi tama. Oh. Sipin nyo, hindi na kayo naawa sa mga taong yan. Hindi nyo na inisip. Diba? Manahimik na ako. Isipin mo. Wala pating ano yan, chairman. Ano? Walang SS. Walang SSS. Walang pag-ibig. Walang PhilHealth. Tulad sa tatlong buwan, Walang insurance. kahit piso wala pa ako. Oh. Yung lahat ng mga bagay na ika nga para benepisyo sa 10 linggong hindi sumasahod. Abay, talaga makapag-iisip nga talaga Ha? hindi tama yung mga yan. Pero eto, meron ako naging kateks. Ha? Ang pangalan, Sheila. Miss Sheila ng RBN. Nung tinext ko siya, ang sabi ko sa kanya, ma'am, meron pong nagpadala ng sulat sa amin dito sa Alerto Balitat Elizalde Broadcasting regarding doon sa kaso ng hindi nyo pagpapasweldo. Ano? Alam mo sagot? Ano? FYI, for your information, sir, hindi na empleyado lang po ako at resign na po ako. Oh! Nag-resign. Nag-resign. Nung time na kinalampag ko, nag-resign. At nung napag-alaman ko, hindi pala nag-resign. Nandun lang siya sa staff room. Nagpapalamig. Nagtapapalamig at nag-aayos ng papeles. Yun. Oh, edi isa rin bugok. Di ba? Oo. Oh. Magbabalik po ako. Magbabalik po. Bibigyan ko lang po ng report si chairman. Ha? Okay. Okay, chairman. Eto, Digong, caretaker daw. Ha? Caretaker? Kaduda-duda eh. Caretaker? Oo. Bakit presidente yan? Naging caretaker na lang? Ay, dati. No? Ito po, maraming reserbasyon si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro kaugnay po sa pagpili ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy kay dating Pangulo Rodrigo Duterte bilang caretaker nito sa kanyang asset. Sinabi po naman babatas na napili ni Kibuloy si dating Pangulong Duterte bilang administrator ng kanya pong ari-arian ay nagdulot umano ng pagdududa sa koneksyon ng dalawa. Kaduda-duda rin anya ang pinagkatiwalaan umano si Duterte kaya dapat anyang bantayan ang posibilidad na matuloy ito. Ayon po sa mambabatas na ilang bilyong confidential funds ang dumaan umano sa dating Pangulo, subalit walang maayos na accounting pagkatapos sa hawakan niya nito ang asset ni Kibuloy. Hindi rin niya inilabas ng dating Pangulo ang kanya pong statement asset, liabilities and networks, SALN. Kaugnay nito, hinimok nito ang Office of the Ombudsman na ilabas ang lahat ng SALN ni dating Pangulong Digong Duterte mula pong 2016 hanggang 2022. Ayan po sana nga po para malaman natin yung mga tinatagong yaman ng dating Pangulo. Marami ba? Biro mo, bibigay sa kanya yung asset ni Kibuloy. Oh. Bilyong halaga. Ba? Kaya nagkakaduda-duda ang ating po mga mambabatas. Ibig sabihin, caretaker siya ni Kibuloy. Pag proper. Kaya inaano kagad ng ating pong mambabatas na ayon doon sa ating ipis. Oo. Ito daw pong si Mr. Abuloy. Ano ba? Abuloy? Kibuloy. Kibuloy. Kumukuha pala ito ng mga ng mga budget sa mga bata para lang daw sa panggasolina ng kanyang jet plane. Para lang daw doon sa kanyang jet plane. Kumukuha daw to chairman ng para sa mga Alam mo, Mr. Kibuloy. Abuloy. Hindi, Apollo, hindi Abuloy. Ano ba? Kibuloy. Kibuloy. Alam mo, Mr. Kibuloy, ang pinaka-the best niyan, di ba? Dahil ikaw ay sinasabing pastor, tama ba?
Isa kang pastor at isa sa mga tagapagpakalat ng salita ng Panginoon Diyos. Tama? Kung ako sa'yo, dahil kasi si Jesus Christ, hinarap niya kahit hindi niya kasalanan. Yun. Para lang tumubos sa mga kasalanan. Tama? Oh. Ngayon, dahil ikaw yung sinasabi mo na ikaw ano ba? Sugo. Appointed son. Kailan Son of God. Kailan pa nagkaroon ng anak? Parang parang nasa pamahala na i-appoint kita bilang isang mamamahala. Parang ano yun parang appointed. Parang politiko no? Oo. Oh. In-appoint kita bilang isang tagapagpakalat ng aking salita. So, ibig sabihin, meron ka ng isang pinto sa kalangitan. May karapatan ka na. Napatigilin ng lindol. Lindol. Alam mo naman, Pastor Kibuloy. Oo. Hindi lang yun. Kailangan mapahinto niya yung Ano? yung tsunami. Saka mapahinto niya yung pag-iimbestiga sa kanya. Hindi, yung tsunami doon sa Japan. Ngayon, yung warrant, ipahinto niya. Sabihin niya, huminto ka. At huwag kang tutuloy. Ngayon, pinaghahanap ka na. Huwag kang tutuloy. Hindi naman matuloy-tuloy dahil hinahanap ka siya. Di ba? Hindi nga matuloy-tuloy dahil hinahanap siya, Chairman. Pero ang pinakamaganda, harapin niya yan. Pinakamaganda, harapin mo. Diba? Pinakamaganda yan para luminaw. Dahil kung ang Panginoon Diyos ay nasa iyong likod. Ang Panginoon Diyos naman laging always nasa sa atin yan. Hindi yan nawawala. Kahit na milyon, bilyon ang mga tao sa mundo. Kahit na iisang Diyos yan. Sabi nga nila, kung hindi man kita maprotektahan, ang mga anghel ko ang magpoprotekta sa iyo. Di ba? Kaya kung meron ka mang angel o guardian angel, Mr. Abuloy, ay Kibuloy, abay, wag kang matakot. Dapat. Di ba? Oo. Harapin mo ang dapat mong harapin. At ibigay mo ang dapat mong ibigay sa side mo. Di ba? Dahil kung hindi, at yan ay ginagawa mo hindi tama, at ang sistema mo laging patago, ibig sabihin, may ginawa kang hindi maganda. Kahaya-aya sa paningin ng Panginoon. Di ba? Malinaw yan, Chairman. Kaya nga. Bilyon-bilyon ang pera niyan sa iba-ibang lugar. Ngayon, kinuha mo pang caretaker. Oo. Yung dating presidente. Oo. Ang lupit mo. Ikaw na. Para ika nga, meron daw siya sasandalang pader. Ikaw na. The best ka. Oo. Isipin mo si Tatay Digong. Ang kinuha mo pang caretaker. Talagang tibay, Oo. Ay baka gusto mo pang kunin si Senador Go tsaka si Senador Bato. Para bodyguard mo. Ha? Abay, alam mo, pag ganyan ang ganyan, mas maganda talaga na ibigay mo yung side mo Ibigay mo yung nararapat. Di ba? Para yung mga haka-haka, mga maling paniniwala, na ganun ganito ka, lumabas ang katotohanan. O baka naman, kasi meron kasi sa Senado, na kapag ikay nagsinungaling, makokontempt ka. Makukulong ka doon sa ilalim ng Senado. Ang init-init doon, electric pan lang. Hindi, mag-request na 3 aircon yan. Inayos pa yung kanyang kulungan. Ayun nga May aircon. Ikaw lang ang naka-aircon. Saka mag-request pa niya masasarap na ulam. VIP ka. VIP. Di ba? Binabati ko lang yung aking magaling na kaibigan na si Malik Lumundot ng Bureau of Custom. Hoy! Ito, magaling na tao to, Chairman.
Kasi nasa Davao ito. Mm. Ang dami nagawang accomplishment ng taong ito sa Davao. Oh. Alam mo nangyari? Ano? Tinanggal yung tao. Yun. Bakit ganon? Mm. Kapag gumagawa ng kabutihan, tinatanggal. Yun. Inililipat sa iba. Nilalagyan ng panibago. Ano yun? Bata-bata? Oh, ganun Bata-bata yan. system? Oo. Ha? Pero magaling yan. Mm. Ha? Magaling yan. Si Malik Lumundot. Mm. Oh. Ngayon, nandiyan yan sa ano? Saan? Nasa, ano siya ngayon eh? Nasa... Port area? Hindi. Clark. Ay, sa Clark ko. Nasa Clark siya ngayon. Bureau of Customs sa Clark. Nandiyan siya ngayon. Pero kung ako lang ha, Oy? kung ako lang kay commissioner ng Bureau of Customs, Oh? ipababalik ko si Malik Lumundot sa Davao. Dahil ang laki ng pagbabago ng Davao nung yan ang nakaupo. Mhm. Kaya magandang umaga do sa aking kaibigan na si Malik Lumundot ng Bureau of Customs. Magandang umaga. Okay, Chairman. Ito naman po tayo. Ano po? Sabi nga po, hinay-hinay lang po, BP Sara. Oh. Pinagdadaan ng mga kongresista, si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga dinadaluhan nitong rally. Lalo na po ang lalo po ng mga rally laban po sa mga administrasyon. Marcos, sinabi po ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, dapat maging mapili si BP Sara sa pagpili ng mga pupuntahan nitong event upang maiwasan ang pagbibigay nito ng nakakalitong senyales. Natatandaan na tuligsa ang ikalawang Pangulo matapos itong pumunta sa prayer rally na sumuporta sa kaibigan nito ng self-proclaim ang appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Pero nang prayer rally ay nag-isa pong anti-BBM rally. Hindi umano maganda na nakikita si Vice President Sara sa mga anti-BBM rally dahil bahagi ito ng kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ni Suarez ang kahalagaan ng pagkakaisa at pagsama-sama ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi magbigay ng ibang sinyales sa publiko. Ganito ang pananaw ng I-Rider Party List Rep. Rods Gutierrez. Umaasa rin si Gutierrez na ang opisyal ng gobyerno ay mag-iingat sa kanilang pagpunta sa mga rally dahil sa mensaheng maaaring ibigay nito sa publiko. Kasi po, yung pong ating pangalawang Pangulo ay dumalo po sa prayer rally na nag-sanhi po tuloy ng maling imahe para po sa kanya dahil po sa kanyang pagsasalita. At syempre, binabati ko din po ang Pasay City Social Media Team sa pamumuno po ni Miss Clean Jo Marichua. Binabati ko rin po ang Emmy Calixto Robiano Group. Mayor Emmy Calixto Superstars Group. Binabati ko rin po, no? At, Chairman, Ano? binabati ko rin ang lahat ng hepe ng LTO. Oy, LTO. Ha? Hindi, binabati ko sila. Bakit? Ha? Bakit? Magkano na ba? Magkano na ba? Ang alin? Hindi kasi kanina lang, nung Miyerkules, Miyerkules, napadaan ako. Saan? Ang dami-daming picture. Ay, sa LTO? Oo. Ay, talagang Hindi ko alam kung ano kumakaway o kung ano mga ginagawa. Bakit hindi maayos-ayos ng LTO yan, ng Land Transportation Office? Ha? Hindi kaya mekos-mekos na naman? Marami dyan. Marami. Kaya kailangan ito mga picture na to, i-mekos-mekos natin ito. Ah. Ha? Mamaya siguro bibigyan natin ng pagkakataon yan para iyan mapasyalan yung ating mga hepe-hepe na yan. Subukan natin dyan sa may tayuman. Sige, bigyan natin ng pagkakataon at bigyan natin ng istoryang kababalaghan. Yang mga yan. Ha? Hindi lang yung Chairman. Gusto ko rin pong batiin. Ha? Gusto kong batiin yung kapitan ng barko. Ha? Yung kapitan ng barko nang nagtayo ng swimming pool sa Chocolate Hills. Wala nga raw rito Ha? Wala nga raw sa Pilipinas. Ang tanong, Sino-sino? meron daw patagong operation.
Eh di ba't pinasasarado na nga yan? Di ba? Kung di ako nagkakamali, sarado na to. Oo. Sarado na. At dapat talagang hindi na ito bigyan ng pagkakataon na magbukas pa. At kung kinakailangan gibain nyo na. Ayon po sa ating sekretaryo na Diba? si Benhar Abalus, Oh. talagang gusto niya totally abolish na po yung... Tignan mo yung tsura, oh. Di ba? Ang pangit tignan. Ba't ano akala mo? Nakakaganda ba? Di ba? Ang ganda Tapos ng kabundukan, baboy. Tapos yung slide mo, hinuka mo pa yung chocolate hill. Oy! Para lang mailagay mo yung ano. Yung iyong slide. Ganyan kaya itsura ng mukha siguro ng kapitan. Ha? Mukhang slide. Ha? Ngayon, yung nandirito sa kabila, chairman, Oy! mukhang hindi pa natatapos na cottage. Oh. Nako, ewa. Sa totoo lamang, sa totoo lang, marami na po ang nagsasabi na wag nang ituloy at ipagiba na yang Captain's Peak na yan. Sa Sagbayan sa Para Bohol. ibalik sa ganda. Hindi lang yung chairman. Oy! Nung nasita di umano ang nasabing Captain's Peak, lumitaw na yung tinasabing ng panahon ng Hapon, merong bayong na nakasakbit sa ulo. Ha? Nagtuturo Ano na ba? tawag doon? Makapili. Makapili. Di ba? Hindi yung pili na kinakain, ha? Makapili. Nagtuturo. May sakit yan. Ayun. Ang salita, hindi lang naman ako yung ano dito, meron pa sa kabila. Ha? Hindi lang naman ako meron dito eh. Meron pa nga ako sa kabila. Meron pa rin doon sa kabila. Laglitawan na. Parang kabuti. Ba? Salita pa. Hindi, bahala ka sa lugar mo. Ako bahala sa lugar ko. Ha? Huwag kang makikialam. Walang pakialam. Oo. Pasalamat kayo. Hindi pa nakialam talaga yung matindi rin sa lupain. Ay, ako. Merong matindi sa lupain. Oo. Di ba? Pasalamat kayo. Hindi pa nakikialam dyan yung matindi sa lupain. Kung makikialam pa yun. Di lalo na. Di ba? Katulad nilang yung Sagbayan Peak na yan. Tingnan mo yung Sagbayan Peak, di ba? Malamansyon. Malamalakanyang. Chairman. Kaya nga. Kita mo. Di ba? Kita mo sa ibabaw ng bundok, nilagyan ng ano yan. Circle. Ha? Kita mo? Alam. Pero sa totoo lang, itong mga nakikita ninyo, itong mga nagagalaw ninyo, at itong mga nasa picture ng aming programa, ito po ay lumabag sa Republic Act 10066, Chairman. Yun. Na nagpapatunay na yung mga lugar na yan na nakikita po ninyo sa aming screen, yan po ay protected area. Na hindi dapat galawin. Tama. Na hindi dapat galawin at hindi dapat lagyan ng anumang istruktura. Dahil si Captain Bugok, siguro, merong hindi, aminin mo man sa akin o hindi, meron itong sinasabi na mekos-mekos. Ikaw na bahala kay Eddie. Di ako. Bayong-bayong siguro yan. Bayong-bayong. Bayong-bayong na ikangay salapi. Pasalamat kayo. Hindi pa nakikialam dyan yung ano. Hindi pa nakikialam dyan yung magaling sa lupa. Bato-bato sa langit. Kumuha ka ng kaldero mo, ipukpok mo sa ulo mo. Ay, lako. Di ba? Napakaganda ng Chocolate Hills. Kaya nga. Napakaganda ng Bohol. At pangalawa, ang Chocolate Hills, isa sa mga binigyan ng parangal. Ng UNESCO. Ay, nakakatakot niya, kapatid. Sa dalat ka ng 2027,
titignan pa ng UNESCO kung yan pa'y dapat tanggalin na. Naku po. Eh, di Sa ika nga'y, kahiya-hiya tayo. yun, ang pagka nangyari, Ha. nako po. Kahiya-hiya tayo dahil sa ginawa ni Kapitan. Ha? Kapitan Bugok. Ha? Ano bang barko na? Nasa bang barko yun? Nandun sa may buhol. Meron doon lugar na ika nga dinadayuan ng mga turista Hindi. na isang ika nga Oh. ship. Saan ba, ano ba yung ano? Nasaan ba siyang, tingin ko, kapitan kasi ng barko daw to. Maaaring nag-around the world to. Alam ko nasa ibang lugar yan eh. Di ba? Sa ibang bansa. Oh. At aminin nyo rin, sa akin o hindi, ha? Ito, ha, ay malaki ang kinalaman ng Department of Environment and Natural Resources Yun. o DNR DNR. kasabay ng Local Government Unit LGU. at kasabay ni Mayor Bugok Yun. at kasabay ni Governor Bugok. at kasabay na nagbigay ng permit. Yun. Bugok pa rin. Di ba? Para kayong RBN nang hindi nagpapasahod ng 10 linggo na. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Oh, tama yun. Parang, di ba masakit? Di ba, si ano ba yun? Si, Oh. naalala ko tuloy si Leo Obregar. Oh, si Mayor Lim. Pag lagat. Diba? Si Leo Obregar. Mm. Yung piskante ng bayan. Rinig niyo yan? Di ba? Mm. Bakit? Dahil kayo'y bugok. Bugok na bugok. Oh, yan. Paano naitayo yan kung hindi kayo nagbigay ng permit? Bugok. Tama ba? Oh, siyempre. Matatayo ba yan kung walang permit? Oh. Oh. Huwag mo sabihin walang kinalaman si Mayor. Sama yan. Tama ba? Oo. Oh. Si Governor. Sama rin yan. Yan nga po ayon po sa kay Sekretaryo Ben Abalos na ikangay hawak niya na yung mga ikangay mga tao na ikangay nagkaroon pong bahagi dyan po sa pagtatayo ng ikangay resort na yan. Tignan po natin mga ilang sa dating na araw ilalahad niya lahat yan. Kaya kung nakikinig man ang Department of Labor Department of Labor and Employment, Department Dole. of Labor and Employment, Dole. Ma'am, sir, Oy. isasabay ko na si Senador Rapi Tulfo. No. Bigyan nyo po ng pansin ang mga trabador ng RBN Construction na nagpapakahirap dyan sa lugar ng Tagaytay. Talaga naman, oh. 10 linggo na po silang hindi sumasahod dahil sa RBN na bugok. Kawawa naman ang ating mga kababayan. Ba? Ika nga, no? Oh. Ang dami nyo ng problema. Marami ng problema ang bansang Pilipinas. Nagpadagdag ka pa. RBN? Okay, Chairman. Ito po. Kasambahay. Ito, sa lahat po ng mga ikangay, mga humahanap ng mga kasambahay, no po, ingat-ingat po kayo sa mga pili-pili nyo po magiging kasama sa tahanan. No po, kulong ang 2 kasambahay ng pagnakawan ng kanilang amo ng 5 milyong halaga ng mga alahas habang nagbabakasyon sa Quezon City. Kinilala ang mga suspek na sina Ernesto Barria, 44 anyos, boy helper, at Elena Suba, 53, housemaid, at kapwa stay-in sa Ortulay Street, Vienna Village, Neapolitan Barangay, Greater Lagro. Batay po sa investigasyon ni Police Sergeant Master Sergeant Emmanuel Guting ng Quezon City Police Department, pasong putik PS16, nangyari po ang pagnanakaw mula po March 8 hanggang March 11 sa bahay po ni Mark Erwin Nunez, 38, isa pong negosyante. Sa payag po ni Nunez, umalis po sila sa kanilang pamilya patungo sa kanilang pong resort. March 8 hanggang sa dumating sila ng March 11, na-discover ng 16 na anyos na anak ng biktima na bukas ang bolt at nawawala ang mga alahas. Agad ni kinustyon ng mga suspek, subalit todo tanggi sila sa insidente.
Nagpasya silang hanggang hulugugin ng gamit ng mga suspek na si Suba at nakita isang diamond ring na nagkakahalaga ng 750,000 at ang nawawalang mga alahas sa gardening gloves ng isang eco bag. Sa report, isang buwan pa lang naninilbi ng biktima ang mga suspek na naharap ng dalawang kasambahay sa kasong qualified theft sa Quezon City Prosecutor's Office. Tandaan niyo po huwag po tayo basta-basta tumatanggap ng mga kasambahay kasi po karamihan po sa iyan magpapakita lamang ng kagandahan tapos kasi alam mo, Chairman. Oh? Alam mo, Chairman. Ito kasing mga sistemang ito, kadalasan kasi minsan meron din tayong mga kababayan na tiwalang-tiwala sila doon sa mga sinasabi. 'Di ba? Kung kinukuha nyo yung sa tamang agency, yung mga yan, at least magiging magiging kampante kayo dahil galing sa agency. May ginawa mang kapalpakan, Chairman. Ang agency ang aabulin mo. Yun. Hindi katulad na direktang nag-apply sa'yo nang hindi mo alam ang background ng sistema. Yung background ng sarili. Basta nakakuha ng NBI, nakakuha ng police clearance, nakakuha ng anumang papeles, pero hindi mo alam ang background nung kinukuha mo. Dapat naisisi. No? Alam mo naman dito sa bansa natin, Chairman. Pangalan mo, pwede mong baguhin. Pwede mo nga ilagay sa lisensya mo, pangalan mo, di ba? Ang pangalan mo ay Fernando, magiging Peter. Di ba? Gumanda, no? Kung Juan, naging John. Di ba? Yung Juan, naging John. Yung Pedro, naging Peter. Di ba? Ngayon, ang pangalan mo ay Matthew. Pagdating nung nahuli ka na, ginawa mo Mateo. Talaga naman, ika nga, higit talaga. Nung nag-a-apply ka, ang pangalan mo, Bartolomeo. Diba? Bartolomeo ang pangalan mo. Nung gumawa ka ng kapalpakan, nag-iba na. Nag-iba na. Bartolome. Pag tinanong ka, anong palayaw mo? Tolome. Di ba? Ang bantot, Tolome. Kaya nga, di ba? Doon sa ating mga kababayan, at doon sa mga kumukuha ng kasambahay, di ba? Mas magandang doon po tayo kumuha sa agency. Para yung agency, kung sakaling gumawa ng kapalpakan po, yung katulong, yung agency ang abulin natin. Yun. Di ba? Marami po dyan. Di ba? Marami po dyan. Okay, Chairman. Okay. Isa. Ito pa. Baksakan ng cocaine. Ito, droga naman to. Sige. Pero bago yan, sa akin pagulat, ito po sa lahat po ng mga mamayang Pilipino, ngayon po kasi bumababa na raw po, sabi po ng Lawasa, yung po nga tubig natin sa dam, unti-unti na pong bumababa, kaya sila po magkakaroon na nga po ngayon, hindi naman po mawala ng tubig ang lungsod ng Maynila, po. Hindi po rin nila mawawala ang serbisyo na inaasahan po ng mga mamayan. Ito kailang hihinaan lamang yung mga presyo ng tubig. Para po sa pagdating ng gabi, hihinaan po nila yan mula alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw. Hindi nila pupul para makontrol yung paggamit po ng mga mga tao na sobra-sobra kung gumamit ng tubig. Kasi nga po, natatakot din po siya at nangangamba dahil wala pa rin po tayong ulan na magbibigay pong karagdagang tubig para po sa atin maiinom ng mga mamayang Pilipino. Kaya dapat po tayo magtulong-tulong, kontrolin po natin yung pong ating pag-aaksaya ng tubig. Siyempre, ang tabayanan din po ninyo, Chairman, baka po sa araw po ng Lunes ay ipalalabas ko po yung ilan sa mga ginawa ng Mayora Hemi Calixto Rubiano, Chairman. Yung ating Mayor Action Woman ng Pasay City. Ang tabayanan po ninyo, yung Mayor Emmy in Action. Okay. Ipalalabas ko po yan sa araw po ng Lunes. Sa araw po Lunes? Lunes. Okay. Lunes Santo, pagkalam ko wala yata tayong programa. Miyerkules. Wala. Wala ba? Ano nga? Susunod tayo na sa isang linggo na tayo. Abril. Abril na, no? Abril na nga pala kami po humihingi ng pangunawa sa lahat po ng nanonood na kikinig. Kasi po, mahal na araw. Tayo po muling magtitika para
pagbigyan po natin yung Abril na nga po pala ang aming balik, no? At doon sa ating mga taga-subaybay, Chairman, ay inuulit ko lang po, no, padadaanin lang po natin yung ating mahal na araw para sa ating Panginoon, no? Sa ating pagninilay-nilay, no? Antabayanan po rin ninyo yan. Baka sa Abril na nga naman, Chairman, no? Okay. So, paalam tayo, Chairman. Ito, report sige. ko na mo ito. Okay. Ano po, yung baksakan ng cocaine. Okay. Naka-alerto ngayon ang pulisya ng Central Visayas at Philippine Enforcement Agency PIDEA sa Region 7 matapos makalambat ng 106 million worth of high-grade cocaine sa Eastern Visayas region. Ang bricks ng cocaine ay nalambat ng isang mangingisda sa karagatan ng Eastern Samar sa Eastern Visayas. Dahil lang para ma-alerto ang mga intelligence ng Police Regional Office sa Central Visayas, Pro 7 at PIDEA sa kanilang lugar. At ayon kay Police Lieutenant Colonel Gerald Ace Pilare, spokesperson ng Pro 7, inatas si Police Brig General Anthony Abirin na tignan ang posibilidad itong cocaine shipment ay nakapasok din po sa Central Visayas. At ayon kay Jomar Quaison, hepe po ng Intelligence and Investigation Section, PIDEA 7, mayroong posibilidad na konektado sa Central Visayas at Eastern Visayas ay magkalapit lamang ang package na cocaine ay binabaksak sa dagat at mayroong bangka na pipick up nito na kung tawagin nila ay ship-side smuggling at contraband will no longer reach the port. It will be dropped into the ocean. They will be used GPS to track it down. It so happens that's the fishermen accidentally stumbled on it, sabi ni Quaison. Actually, hindi lang po ngayon nangyayari na nakalambat na daan-daang milyong halaga ng cocaine ang mga mamangisda sa Visayas. Nito mga nakarang taon ay ilang beses din nakabingit na tunil-tuniladang package ng cocaine ang mangisda ng Visayas, Ilocos at Bicol. Pinaniwalang binabaksak ito ng barko o yate sa laot. Nilalagyan ng GPS ang kontrabando para matukoy ang pipick up nito. Pero dahil sa malaki ang alon ay mabilis itong inaalot, nakikita ng mga mangisda. Dapat maging alerto ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa mga area na ito. Hindi lang yung nakakonsentrate lahat sila sa West Philippine Sea. Tama naman po yan. Kasi, yan na ba ang technique ngayon? Oo. Lutang-lutang portion. Kailan lang, di ba? Ano pa ginagawa ng Philippine Coast Guard? Philippine Coast Guard, Maritime. Navy. Di ba? Navy. Yung mga maritime natin. Kailangan magising-gising tayo. Dahil ang technique pala ng mga droga na to, ng mga dealer ng droga na to, abay pa agos-agos na lang na pamekos-mekos. Nilalagyan GPS para nilalagyan ng GPS para malaman kung saan siya bumagsak. Para makakuha. Ngayon, ito naman ating mga mangingisda, siyempre kakanain naman yan dahil malaking pera yan. Diba? Pero wag po kayong magpapadala sa ganyan dahil baka kayo po ang madali, matagal-tagal din po kayo sa kulungan naman. Magre-reas kayo. May mekos-mekos naman kayo sa loob. Kaya nga. Kaya kung meron po kayong nakikita mga ganyan sa ating mga karagatan, tumawag na kayo agad ng Philippine Coast Guard o ng ating Navy o sino mang maritime na pwedeng kumuha niyan. Okay? Okay, Chairman, paalam tayo. Okay, shoutout muna tayo sa akin po mga kasama sa community ng Couples for Christ. Mamayang gabi po, magkakaroon po kami pray over po sa lahat po ng mga kapatid namin. Kita-kita po tayo sa Simbahan ng Santa Monica. Ika nga po ilapit ang ating mga participant sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At syempre, maraming salamat din po sa araw na ito, araw po ng Biyernes, Marso 22. No? Maraming salamat po sa mga sumubaybay. At syempre, doon po sa mga kababayan natin na patuloy na sumasabay-bay, abay, i-like nyo po kami. I-like nyo kami, i-follow nyo kami, at i-subscribe nyo kami, at pakipindot ang notification bell. At syempre, si Fernanota po ang inyong nakasama, at Sulyap ni Dance Tunel na nagsasabing magandang tanghali at God bless.